Tips kung paano mag-apply sa cruise ship para to sa mga first timer mga kamarino. Number 1, alamin ang position na akma sa experience mo. Kung may experience ka sa hospitality, technical, or service mga kamarino, pwede ka dito sa cruise ship. For example, kung waiter ka sa mga hotel, pwede kang mag-apply bilang waiter o kaya assistant waiter. At kung bar waiter ka naman sa mga 3 to 5 star hotel, ay pwede ka rin mag-apply bilang bar waiter o kaya bar utility mga kamarino. At kung cabin steward ka naman sa mga hotel, ay pwede ka rin dito. At kung sakaling may background ka sa kuryente o mechanical, pwede kang mag-apply bilang electrician. Kung ang experience mo ay sa mga 3 to 5 star hotel, ay malaki ang chance mong makapasok dito mga kamarino. Pero huwag kang mag-alala kung sakaling ang mga experience mo ay sa fast food restaurant, ay pwede ka rin dito. Pangalawa, kumpletuhan ang mga basic requirements. Ito ang mga karaniwang documents. Mas advantage ka kung sakaling meron ka na neto. Valid passport, seaman's book, basic safety training, NC2 certificate kung kailangan sa position mo, at certificate of employment. Katunayan na may experience ka talaga sa ina-applyan mong trabaho. Pangatlo, pumili ng legit na manning agency. Hanapin sa POEA or DMW website kung license at active ang mga agency na ina-applyan mo. Iwasan ang mga nangangako agad ng sakay kapalit ng malaking placement fee. Tandaan natin mga kamarino, walang placement fee ang mga cruise ship at karamihan sa mga cargo vessels. Pang-apat, gumawa ng maayos na resume or CV. Gamitin ang professional format, wag puro graphics. Isama dito ang mga personal details katulad ng work experience, local man yan o abroad, training certificates, references, maging honest sa credentials mo mga kamarino. Panglima, maganda sa interview at assessment mga kamarino. Pag-aralan ang position na ina-applyan mo, alamin ang mga basic duties at responsibilities. Mag-practice sa common interview question tulad ng tell me about yourself, why do you want to work on board, what would you do in a stressful situation on board. Huwag kang mag-alala mga kamarino kasi iikot lang ang mga tanong sa experience mo at sa ina-applyan mong trabaho. At kung talagang may experience ka, ay huwag kang mag-alala kasi kayang-kaya mong sagutin ito. Number 6, iwasan ang mga red flag. Huwag magbigay ng pera sa fixer o tagaloob. Huwag mag-apply sa mga Facebook pages na walang opisina o address. Kapag sinabing may sakay agad kapalit ng malaking bayad, delikado yan. Marami ng mga nagkalat na scammer kaya mag-ingat tayo. Number 7, mag-ipon ng pasensya at huwag sumuko. Minsan matagal talaga ang proseso lalo na kung first timer ka. Habang naghihintay ka, mag-training o i-update mo ang mga resume mo o magtrabaho muna locally para madagdagan ang experience mo. Bonus tips kamarino, gumamit ng bagong email at maayos na Facebook profile. Professional dapat tingnan lalo na kung chinecheck ka ng agency. Mag-join sa mga legit na Facebook groups o forums na nagbibigay ng info tulad ng cruise ship job opportunities o kaya Pinoy Seaman Group. At kung sakaling umabot ka sa part na to, at kung nagustuhan mo itong video na ito, pa-share na rin ako, pa-like at pa-follow na rin ako mga kamarino. Yun lamang, God bless and good luck sa ating lahat mga kamarino.